Isa pong napakaganda at napakagwapong umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos na nandito ngayon. Ayan, wow, parang hindi tanggap ng iba. Okay lang naman. Amen po. Good morning. Welcome po to Lighthouse Church. Welcome home to all our sino na nga kayo? Mga online viewers natin. Hello sa inyo dyan. Ayan, nasa mga iba't ibang lupalop sila ng mundo. Merong nasa langit. Hindi pala, wala pong nasa langit na. Yung mga wala ring nasa ilalim ng dagat. Sila po ngayon ay nasa kanya-kanyang mga tahanan. Ayan, so pinapasaya ko lang po kayo. If this is your first time, welcome ka po dito. Amen? Ayan, may first time po ba kayong katabi? Kung wala, okay lang din. So, alam niyo po, seeing new faces, families, even connect groups in this house is a blessing. Amen? Bihira mo lang makatabihan. Tingnan mo. Grabe. Parang lumakas yung inner self mo nung nakatabi mo siya. Diba? Parang nakaka-inspired. Parang hindi rin totoo, no? Amen. Sige po, before anything else, before I continue and I start, can we just close our eyes and let's pray. Lord God, salamat po sa umagang ito. Lord, naniniwala po kami na kung ano yung ginawa mo sa amin sa first service, you can still do it and better sa second service. I pray, Lord, for your presence to come and fill every person, every member, disciples na nandito ngayong umaga, wala ka pong lalampasan. Lord, lahat po kami kakausapin mo, lahat kami babaguhin mo. At dalangin ko po, Panginoon, na sa umagang ito makakaranas kami ng kalakasan, makakatanggap kami ng kalakasan, makakatanggap kami ng kasagutan. Salamat po sa mga may sakit na gagaling. Salamat po, Panginoon, sa mga problemang masusolusyonan. Salamat po sa mga tanong na masasagot. Salamat po, Panginoon, sa kasalanan na papatawarin mo ngayong umaga. Salamat po. Malaya kang kumilos, malaya kang mangusap. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, before I continue or I start again, I just want to introduce myself. Amen. Isa po sa magandang anak ng Diyos. Tama. Yeah, amen, amen. I'm Pastor Jobel, Pastora Jobel, one of the full-time workers po ng simbahang pong ito. So, it's a privilege to share again the Word of God today. So, yan, sisimulan na po natin. For sure po, sa lugar na to, marami sa atin dito ang mahilig sa beach. Dagat. Ayan. Mahilig po ba kayo? Magtampisaw o kahit hindi ka lumangoy, basta makarating lang ng dagat. At maramdaman mo ang hangin sa dagat. Wow, di ba? Alam niyo po, mahilig tayong pumunta dyan to relax. Mahilig po tayong pumunta dyan to unwind, mag-travel. And if you go deep po, into the deep water, you will be amazed by God's creation. Sino na po dito ang mga Jezebel, mga marinara na nakalublob na po sa dagat, sa kailaliman ng dagat, di ba? Actually po, wala pa po halos, parang hindi po ata kayo mahilig lumublob sa dagat. Pero yung sa mga pictures pa lang na mga nakikita natin, like the corals, the fishes, di ba? Parang, wow, ganda naman nito. Ang ganda naman yan. Tama po ba? Pero ang tanong ko po sa inyo ngayon, meron kayang na-record kung gaano kalalim ang dagat? Gaano kalalim na po ang nalangoy ninyo? Sige, yun na lang. Yung iba, 2 feet lang ata. Tamang lang, ha? 7 feet? Ano po yung point? Yung iba kasi, sabi nila, magsiswimming pero maglalakad pala sa swimming pool, di ba? Hindi marunong lumangoy, maglalakad lang. So, hindi pa natin actually alam, gaano nga ba talaga kalalim ang dagat? Now, okay, sige. Magiging geologist muna tayo. Ayan. Magiging oceanographer. Social na trabaho, okay? In 5 minutes lang. 5 minutes lang to. Sige, tingnan natin ano nga bang meron sa lalim ng dagat. Alam niyo po ba that the deepest part of the ocean is what we call the Challenger Deep. Ito po ay makikita sa Mariana Trench in the Western Pacific Ocean. Gusto niyo po bang pumasyal one time? Field trip po tayo dyan. Okay, actually po, it is about 35,876 deep. Grabing kalalim. Ilan na nga ba yung nalangoy mo?
6 feet pa lang, nasa dulo ka pa lang ng ano, wala pa sa 35,000. Grabing kalalim. Which is actually po deeper than Mount Everest. Kunin natin po ang height and lalim isa-isa. Simulan natin sa Mount Everest. Okay, so gaano nga ba kataas itong Mount Everest na to? According sa image na to, pinakamaliit po na tallest building is Burj Khalifa. Na napuntahan nyo na rin po ba? Wala pa rin tayo napupuntahan ni isa dyan. Okay? Actually, ayan, last week lang, hindi pala, kahapon lang. Ayan. Fresh from Hong Kong si Coach MJ. And personal niyang nakita ang 4th tallest building in the world sa Hong Kong. Ito ha. So nakita na ang 4th tallest building. So imagine mo tong Burj Khalifa na to, ang taas lang naman niya ay 2,717 feet tall. Takot po ba kayo sa height? Hanggang first floor lang tayo, 'di ba? Actually po, kung gusto nating mas ma-imagine gaano nga ba kataas ito, kailangan ng 452 people na nakatayo para makuha ang height ng Burj Khalifa. Imagine nyo ang taas. Ilan ba tayo ngayon dito? 50, 60? Kulang pa tayo para maabot ito, tama? Pero kahit pagsama-samahin pa lahat yan, hindi pa din aabot sa taas ng Mount Everest na 29 feet. At kung maalala nyo rin ang shipwreck na Titanic, it is, lumubog yan, 12,600 feet deep. So hindi pa din actually aabot sa Challenger Deep na nasa 35,876 feet deep lang naman. Are you here? But you know what? According to some experts, 5% pa lang ng dagat yung nade-discover natin. Grabe! What a creation na 5% pa lang. So ano kaya ang meron sa 95% ng karagatan na hindi pa natin nakikita? Ano ang mayroon underwater? Gusto niyo po bang sumisid pa? Wow, talaga namang sisisid tayo. Sige, tingnan natin. Here are some of the underwater discoveries. Meron tayong tinatawag na underwater city of Pavlo Petri. Wow. Actually po, this is a small islet in the Peloponnese. And yes, it is the oldest ancient Greek city that has ever been discovered underwater. Pwede rin tayong tumira dyan pag pagod ka na sa bahay nyo, di ba? Isa pang nakita underwater is the underwater Bimini Road. Still po remains a mystery na bakit merong ganong klaseng construction underwater. May daan. Hala, totoo si Jezebel. May daan. Joke lang po, okay? Ilan lang yan po sa mga, Chokoy ba? Si Dugong, yung mga ganon. Hindi ko rin po alam, baka nga talaga yan ang daan nila, no? So, ilan lang po yan sa mga discoveries underwater. Ay, yan. Ready na siyang bumiyahe sa daan. Underwater. Very good, baby boy. Oh, diba? So, man does not know whatever lies beyond this. Kung pwede lang bisitahin, no? Dito lang natin makikita na grabe. Our God is so deep. Our God is so big. Our God is so wide. And our God is so great. Dagat pa lang yan, ha? Paano kung nagpunta ka pa sa iba't ibang creation na ginawa ng Panginoon? Are you here? Imagine how God created the deepest oceans and the highest mountains. So here's the thing. Ano yun? The God who created all of this, the depths, the heights, you know what? It is always looking at you. Yung taas, yung baba, nakatingin sa'yo. Parang ganito lang, isang magulang na sinisilip tayo sa crib to check us from time to time. And I want to know you, Lighthouse Church, that God sees you. Kahit feeling mo para kang nasa kailaliman na ng buhay mo, parang wala ka nang mapupuntahan kasi lugmok ka na, tumitingin ang Panginoon sa'yo sa kataas-taasan at sinasabi niya sa'yo, anak, I want to guide you.
I want to shepherd you and whispering to you, I love you deeply. When was the last time may nagsabi na sa'yong mahal na mahal kita? Anak, mahal na mahal kita. Beyond measure. Hindi masusukat. Kaya nga po, di ba, may kantang, ano na yung kanta? Nakalimutan ko na. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong, ayan, gusto kong bumirit pero hindi na kaya. Di ba parang, grabe, yun pala talaga ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi masusukat, hindi maiisip. Are you here? Amen. So biruin po ninyo, sa sobrang laki at lawak ng Diyos, pinili niya na ipakilala ang pagmamahal niya sa mundong ito through His Son, Jesus Christ. Pinili niya na ipakilala ang Panginoong Hesus sa iyo. And not only that, He desires to make His love known in a personal way. Sa papaanong paraan po? God's love is with us through the Holy Spirit. Hindi lang po namatay si Jesus Christ para sa iyo. Pinadala pa niya ang banal na Espiritu para makasama natin habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo. Can you say, wow? You know what? That the God of the universe, the creator of the heavens and the earth, loves us with a radical, unconditional, and self-sacrificing love. Are you here? Alam niyo po, at naniniwala ako, nung naranasan at naramdaman mo ang pag-ibig na to, may something, may response kang ginawa. Tanungin niyo ako, ano yon? Uma-attend ka ng church. Tama? You experience the love of God. That's why you're here in church. Ano pa? Napapakanta ka. Ay naku, hindi ka na nagmumura. Hindi mo na ginagawa yung mga bisyo mo dati. At ang maganda dyan, nagsuserve ka sa ministry. Because you felt the love of God. Tama po? That's good. Pero parang may problema. Pero parang may kulang pa din. You're here at church, you're serving, nag-worship ka, pero parang may kulang, pas. Kaya nga po, God is calling you to a passionate love relationship with Him. Hindi lang po ito a-attend ka ng simbahan. Hindi lang po ito yung magbibigay ka ng tithes and offering mo. Hindi lang po ito yung magsaserve ka sa ministry. It is more than that. God wants you to have a personal relationship with Him. Personal love with the Lord. Are you here? Kasi po, ang sagot sa religious complacency, ano pa yung religious complacency? Ito yung tinatawag nating kawalan ng sigla, kawalan ng paglago, kawalan ng gana. Alam niyo po, hindi po ito yung, ay, magde-devotion na lang ako, ay, magpe-pray, ay, aaten ako. Alam niyo po kung anong sagot? Tanungin niyo ako, ano? Tanungin niyo ako ulit, ano? It is about falling in love with God. Pwede mo naman kasing faithfully ka nagbibigay, faithfully serving the Lord, faithfully attending church, faithfully attending connect groups, pero parang may kulang. Ang kailangan mo ngayon ay ma-in love sa Panginoon. Say amen. For sure, naranasan nyo ng ma-in love. Di ba? Ang sarap ma-in love. Tama po ba? Parang hindi talaga kayo na-in love. Okay lang po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Na-in love tayo, tama? At alam nyo, nung na-in love ka, napapakanta ka. I'm falling for you. Wow! Grabe! Tumataas yung pitch pa ng boses. In love! Diba? Natatransform ka. Dati hindi ka naliligo. Pero nung na-in love ka, grabe! Every second gusto mo maging feeling fresh. Why? In love. Alam mo, nakakatuwa pag in love, natatransform, nababago. Alam niyo po, parang ganun yung feeling. It's like falling deeply in love with someone because it transforms us. It transforms our priorities and our whole perspective. Kaya nga po, once you experience God's love, you'll never be the same. You'll never be the same.
Alam niyo po, wala pa akong nakitang na in love ng matindi sa Panginoon na hindi nagbago. Sabihin niyo, wala. Nga, di ba, ang sarap magtrabaho pag in love? Ay, papasok ako doon si Crush. Di ba, parang makakatabi ko na naman siya. Di ba, parang nakaka-inspire. Masarap kumilos pag in love. Masarap mag-ministry pag in love. And today, believe me, you will certainly fall in love with the Creator. Your great shepherd, the King of the universe, with the Lord of all creation, with a friend, and with the one who is crazy in love with you. Are you ready? Are you ready? So with that said, ihanda nyo po ang mga Bibles ninyo at ang introduction pa lang pala, Pas. Oo, introduction pa lang. Ihanda nyo ang puso at ang mga Bibles ninyo dahil, sorry ha, medyo mahaba-haba yung babasahin natin. Baka aabutin tayo ng 1 oras matapos lang ang verse na to. Hindi rin po siya familiar. Baka magulat kayo, may ganito palang verse. Okay lang po? Samahan nyo akong magbasa, okay lang? But before that, our title for today is Remember the Love That Saved You. Amen. So let's turn our Bible sa unfamiliar verse na to in John 3:16. Familiar po, no? Medyo mahaba-haba, okay lang po ba? Kung mapagod kayo, pwede po kayo magpahinga. Sige, ako na lang magbabasa para sa inyo. Sabi sa verse, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Isulat nyo na po yan para maalala po ninyo, okay? Amen. God bless the reading of His Word. Let's see some background of this verse. Actually po, ang John 3:16 has been called the greatest verse in the Bible. This is a summary of God's love for us and the path of salvation. So kung tutusin po, joke lang po yung sinabi kong unfamiliar, okay? Because this is the famous verse in the Bible because it is short, simple, and powerful. Tama po? At kung tatanungin kayo, ano ang memorize yung verse, ay top 1 ito. Tama po? For example, sa isang kainan, mapapakain lang kayo kapag may memorize kayong verse. Anong sasagot nyo? John 3:16, di ba? Mapapakain na po kayo. So let us see about this verse. Ang John 3:16 po is the exposition and expression of the deep and unending love of God. Pas, ang OA naman, unending love ka agad. Hindi ba pwedeng simpleng love lang? Alam niyo po, hindi simpleng love itong nandyan. Kasi po, sa mundong puro ending ang love, kailangan ng unending love. Tama? Kailangan na kasi natin ng limitless love pag limited na ang sitwasyon. Kailangan kasi po natin ng supernatural love pag beyond normal na ang sitwasyon. So ang pagmamahal po sa atin ng Panginoon sa verse po na ito, kasing lalim at lawak ng karagatan. Amen. Alam niyo po, yes, sa mundong ito na punong-puno ng hate, punong-puno ng violence, punong-puno ng condemnation, gusto ko pong malaman niyo that this sermon expresses the true love of God for everyone. Believe me, etong pag-ibig na to, it's limitless. So tanongin niyo ako, Pas, bakit po limitless? Tanongin niyo ako, why? Kasi it is without limit. O, di ba? Ay, revelation po yun ah. Limitless, it is without. Masusukat po ba? Mabibilang ba? Maiisip ba? Yan po ang pag-ibig ng Panginoon. Limitless. Are you here? So, handa na po ba kayo? Ayan, pangalawang introduction ulit. Handa na po ba kayo? Can you say, bring it on? Comment down below sa mga online viewers natin, bring it on! Ayan. Sige po, what are the 4 things? Mabilis lang ito, 4 lang na bagay na kailangan nating alalahanin when it comes to the love of God. Number 1 po, remember that God's love is unstoppable. Amen. In a theological point po,
Ayan, mag-theological po muna tayo. The word for, sa verse na for God so loved, the word for po in this passage is the article gar in Greek, for God. For God. So the word for po refers to the previous information dun sa pag-uusap at pagpapaliwanag ni Jesus kay Nicodemus. Ano yon? Ano yung pag-uusap ba nila ni Nicodemus? Ito ay umiikot po sa kaligtasan. So yung word na for God is a powerful contrast. Can you say contrast? Alam niyo po, it elevates and sets the stage for a love that is beyond human capacity. Pag-ibig na hindi mo aakalain. Pag-ibig na hindi kayang matanto ng pag-iisip ng isang tao. So the word for transitions or prepares the reader of the gospel to understand that God will never run out of ways to save His people. Hindi po nawawalan ng daan ang Panginoon para iligtas po kayo. Maraming beses na po ba kayong muntik-muntik? Muntik-muntik madisgrasya, muntik-muntik mapunta sa maling tao, muntik-muntik, diba? Ang daming mga muntik-muntik eh. Alam niyo po, for. Buti na lang mayroong for God. Are you here? Ang word po na for sa mga English teacher po dito is a preposition word, tama po? And it acts like a bridge na nagko-connect sa isang word. So the word for connects God's love to His action. Mahal ng Panginoon at mayroong kilos na gagawin. So parang ganito, in a practical point, minsan po, pwedeng sinasabi natin ang isang bagay pero hindi mo naman talaga gustong gawin. Example, uy MJ, tutulungan kita dyan. Sabihan mo lang akong bahala sa'yo. Pero alam mo naman na wala ka talagang planong tulungan yung tao. Yung sinasabi, uy, one call away lang ako ha. Ay naku, nakailang tawag na sa'yo, unattended ka. Are you here? Nakailang tawag na sa messenger, hindi ka sumasagot. Nakailang message, puro sin. Uy, I got you. Wow. Pero absent ka naman sa mga importanteng bagay ng buhay niya. We'll pray for you, sis. Pero hindi mo naman talaga ginawa. Yun lang, nag-message ka lang ng will pray but you didn't pray. Actually. So alam niyo po, itong sinasabi nating love na to is a love na hindi passive pero active love. It is driven by deep desire to save us. Mayroong action na ginawa. Hindi lang sinasabing mahal kita pero walang ginagawa. May action. Mayroong ginawa ang Panginoon. Anong ginawa niya? Tanungin niyo ako ano? He sent His one and only Son. Wow. And this statement shows a statement of purpose. Na mahal kita at may gagawin ako. God's love actually can take away the sin. Yung mga kasalanan na akala mo hindi ka na makakawala. Kasi parang inugatan na yung kasalanan sa buhay mo. I want to tell you, God can take that away. And Jesus is saying, anak, I am the solution to the problem of sin. I am the solution. So wag mong tignan ang problema ng mundo. Tumingin tayo kay Jesus na susi at solusyon sa problema dito sa mundo. Amen? Say amen. Meaning po, kung hindi napahinto ng kamandag ng ahas si Lord sa pagliligtas dati, hanggang ngayon, hindi rin kayang pahintuin ng kamandag ng kasalanan. Why? Tanungin niyo ako ulit, why? Because of the word, for God so loved the world. And again, God will never run out of ways to save people. Amen? Say amen. So Lighthouse Church, ang kamandag ng ahas, ang kamandag po ng kasalanan sa buhay natin ay hindi kayang pahintuin si Lord na mahalin ka. Kahit ano pa yung nakaraan mo,
kahit ano pa yung ginawa mo, kahit ano pa yung mga sumpa sa buhay mo, kaya itong pahintuin ni Lord. Bakit? For God so loved the world. Amen. What's number 1? Unstoppable. Number 2. Ayan, matatapos na tayo. Remember po that God's love is universal. Sabi ulit doon sa verse 4, God so loved. In theological point, when we say God's love is universal po, it means it is available for everyone. Right? Walang discrimination po sa love ni God. Kahit ano pang race, religion, even gender, social status, or anything else. It's love po. It is a love that extends to everyone without exemption. So huwag mong sabihin, ang mahal lang ni Lord kaming uma-attend ng Lighthouse Church. Wow. Alam nyo rin po ba yung simbahan na sila lang daw ang maliligtas? Lilipad sila. Okay? Spaceship ba yun? Okay? Hindi po. Ano man ang relihiyon, ano man, sino ka man, ano ka man, sa tingin mo kung ano ka man, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka niya. Pero, eto na, meron tayong unequal experience dito sa love na ino-offer po ng Panginoon. Dito po papasok yung tinatawag nating free will. Can you say free will? We have the freedom to choose to accept or reject God's love. So itong love na ito means a love that is expressed without strong conviction and clarity, na ang ibig sabihin, not only did God love the world, but He intensely loved the world. Come on. Intensely. In fact po, a love that is universal, na sa sobrang bigat nito ay wala nang makakapantay. Ito ay undisputed, undefeated, unparalleled love of God. Grabe. So sa makatuwid, kahit kasing bigat ng barko ang mga kasalanan mo, kasing laki naman ng dagat ang pagmamahal ni Lord sa'yo. Say amen. Kasi po, the strength of God's love is the bridge that leads you to eternal life. Naniniwala ako, at alam ko naniniwala kayo, na bakit natanggap ninyo or paano nyo natanggap ang eternal life is because of God's love. Nandito ka sa simbahang ito because of God's love. Ano man yung meron ka ngayon, it is because of God's love. Hindi ito dahil magaling ka, matalino ka, you work for it. No! It's because of God's love. Are you here? So, tingnan po natin. Pansinin natin ang maigi ang nakasulat na word, so loved. Ang love po is a past tense. Tama po ba? Tama po? It only means that before Jesus or before God gave, He loved first. Right? Bago niya ibinigay ang kaisa-isa niyang anak, nagmahal muna siya. So, ibig sabihin lang nito na ang pundasyon ng Panginoon, bakit niya ibinigay ang kaisa-isang anak niya, ay dahil nagmamahal siya. It only shows that it is not a passive emotion, but a powerful action. Are you here? Tama po? Sabi nga po ni Francis Chan, lovers are givers, not takers. Amen. Sino na po dito ilang beses nang nakuhanan? Nanakawan. Nakuhanan na po ba kayo? Okay? But actually, lovers are givers. Alam mo ba, na mahal ka ni Lord hindi sa kung ano ang makukuha niya sa'yo, kundi kung ano ang maibibigay niya sa'yo. So kung yan ang minomodel ni God, now we are to mirror or to re-echo what God did. Are you here? We are to love, we are to give. Tama na yung me. Kasi actually po, we are living in a world na consumer mentality. Yung puro ikaw na lang ang mahumahakot,
Kamusta naman ako, yung nararamdaman ko, ano na yung opinion ko naman, ito nang gusto ko. Yan ang mundo ngayon. Yung dapat ikaw ang pinapansin, ikaw ang special, dapat, that's ito. Yan ang henerasyon natin ngayon. Me. So sa relationship, ano ang pwede kong makuha dito sa taong ito? Makikipagrelasyon ka ba para, meron ng tagabili ng pagkain ko, ng milk tea, meron ng susundo sa akin. Diba? Yan lagi ang thinking natin, may magchat-chat na sa akin. Pero hindi mo rin ba naisip na ano kayang ma-share ko rin sa taong ito kasi mahal ko siya? Are you here? Ang love na kailangan po natin is about love that gives and not a love na laging kumukuha. It is about being selfless. Magmahal ka hindi para may makuha kundi para may maibigay. Amen? Sa totoo lang, unang dahilan kaya siya nagbigay kasi mahal ka niya. Bakit nagbigay ang Panginoon? Unang, dahil mahal ka niya. Ang mindset ng ibang tao, minahal ako ni Lord kasi gusto niya ako maging servant. Minahal ako ni Lord kasi gusto niya ako maging worshiper niya. Minahal ako ni Lord kasi gusto niya magpa-disciple ako. Kasi gusto niya susunod ako sa Kanya. Alam niyo po, wrong. Kasi ang unang rason kung bakit siya nagbigay, kasi mahal na mahal Kanya. Hindi niya inisip yung makukuha niya sa'yo kasi actually galing sa Kanya ang meron sa'yo. Are you here? So, I want to tell you that God's love is universal. Ito'y para sa lahat. Lahat tayo makakaranas ng napakatinding pag-ibig ng Panginoon. Can we just have a quick recap? Number 1 po, remember. Number 2. And number 3, last 2, remember that God's love is unselfish. Wow. For God so loved the world that He gave His one and only Son. In a theological point, kapag sinabing kaisa-isa, one and only, ibig sabihin wala nang iba. Tama po ba? Kaisa-isa. So God's love is supernatural. Kung nakita natin nung kanina, God's love is supernatural because it is unstoppable, it is universal, at itong pangatlo, it is unselfish. Alam niyo po, honestly, pwede naman po na i-enjoy na lang ni Lord ang kalangitan without you, without us. Pwede namang i-enjoy na lang ni Lord ang eternity without us. Pwede namang i-enjoy ni Lord ang lahat without us. Pero, sabihin mo nga, wala po sa plano ni Lord na sarilinin ang eternal life. Wala po sa plano ni Lord na sarilinin ang buong kalangitan. Wala po sa plano ni Lord na i-enjoy lahat ng mag-isa. Kasi po gusto ni Lord, idamay ka. God wants to share with us what He enjoys. Alam niyo po yung nararanasan natin ngayon, glimpse lang yan ng kalangitan. Yung blessing na meron ka ngayon, glimpse lang yan, patikim. Meron po ba ditong tumikim na nabusog? Meron po ba? Wala pa. Kasi tikim pa lang yan. Unless tikim ng marami. Iba yun, lamon yun eh. 'Di ba? Tikim. Patikim ng Panginoon sa atin. And actually, gusto ko pang malaman nyo, meron ding isang gusto kang i-invite. Tanungin niyo ako sino? Satan is inviting you. Where? Sa impyerno. Ang katotohanan, originally, hell was not designed for us. It was designed for Satan and his demons according to Matthew 25. Pero nga dahil sa pagiging mainggitin nitong demonyong ito at desperado siya, sa plano niyang isama ka, of course, gagawin niya ang lahat. Ang tanong ngayon, sasama ka? Tanong yung katabi mo, sama ka? Andiyan, nag-aantay ata ang demonyo sa labas, sama ka? Yan ang gusto niya, isama ka. Are you here? Ang sarap ng feeling ng isinasama, tama? Pero si Satan lang ang wag nating i-enjoy kapag nag-aayang sumama. Okay lang ba yon?
Ayan, parang gusto nyo ata. Okay, so, okay, balik tayo dito. The word He gave His only begotten Son ay hindi po basta-basta. Bigatin po yung pinadala ni Yahweh. It only means that Yahweh gives or the giving act of the Father. Kasi po yung word po dito that He gave in Greek word is iduken. Okay, iduken. Na kapag iintindihin natin in English translation, it is very crucial for us to understand the intention of God in this message or in this passage. Kasi po, pag sinasabi lang ng iduken or He gave, na hindi ito sentimental feeling lang. But yung He gave na love is a love that costs something. Love na mayroong presyo. Love na may bigat. Tama po. Kasi po, God gave. Who? He gave His most dear Son. Beloved. Only one. He gave the most important to Him. So it only means po na the word He gave means suffering. Nagbigay ng... Yung kapag nagsasuffer po ba kayo, masaya? Tumatawa? Ay, suffering, yes. Wala. May kirot. Tama po ba? May sakit. Hindi, baka iiyak ka na sa sobrang hirap. And yes, actually po, we think a lot about the suffering of the Son. Tama po ba? Naaalala natin, grabe si Jesus Christ, pinako siya sa krus, pinasan niya ang krus, hinampas siya, namatay siya, grabe. But actually, we have ever thought about the suffering of the Father. Ano ba yung ginawa ng Ama? Binigay lang naman niya yung kaisa-isa niyang anak. Sino po may isang anak dito? Magtataas ako kasi isa rin ang anak ko. Ayan, dami. Oh, ayan. Thank you, Lord. Willing po ba kayo na ialay ang anak niyo? Pwede. Hindi, syempre. Kakayanin mo bang sumilip sa bintana ng iyong bahay at panoorin ang mga galit na tao na dinuduraan, hinahampas at pinapatay ang iyong anak? Kaya mo ba? Yun nga lang kagatin ng lamok, talagang gusto ko rin patayin yung lamok eh. Talaga tong lamok na to. Diba? Di ko nga, diba? Nakakagigil. Pero ito, God, hinayaan niya, and actually po sa verse, tumalikod ang ama sa anak. Alam mo yung, hayaan, tatalikuran mo na yung anak. Tinalikuran ako ng ama. What a sacrifice. What a love. Alam niyo po, meron namang kakayanan ng Panginoon na pahintuin. In a second. Sa isang sulyap, pwede niyang pahintuin. Tigilan niyo, huwag niyong sasaktan ng anak ko. But it only showed that God loves us. Na willing siyang mamatay ang kaisa-isa niyang anak para sa'yo. Kaya nga, God could have stopped it. But, iduken. He gave. It is indeed a supernatural love. May kakayanan kang gumante, pero instead na gumante, nagbigay na lang ng iduken. He gave. So the love of God is indeed sacrificial. Sabihin mo nga, grabe. Binigay ni Lord, ang binigay po ni Lord may quality. Amen? May bigat. Kaya nga 'di ba? Bigaten Son. Kasi bigatin. Bigaten Son. Kaya nga may bigat, may presyo, may quality yung binigay ng Panginoon sa mundong ito. Sa totoo lang po, pag marami kang reserba, ang daling magbigay. Tama po ba? Marami pa ako ditong libo-libo, yung 20 na lang ibibigay ko. Ayan. Ang daling magbigay. Pero pag isa na lang yung natitira sa'yo, ang hirap ibigay. Tama? Kaya nga po, ang John 3:16, it only says, ang angas magbigay ni Lord. Grabe. Angas.
only begotten, one and only, binigay hindi basura, ang binigay hindi reserba, ang binigay hindi tira-tira, ang binigay ng Panginoon importante at may pakinabang. And actually po, sabi nga ni Mother Teresa, if you give what you do not need, it isn't giving. Kaya nga maalala niyo si Jesus na nagbabantay siya. Buti nga sabi, si Rev Paul hindi nakaupo dito na nagbabantay na naguhulog kayo ng tithes and offering, no? Si Jesus, nakaupo. Habang nagbibigay yung mga mayayaman, ang dami nilang binibigay, pero yung mga yun, tira-tira lang nila. Mga sobra-sobra. Pero may isa doon na nagbigay ng lahat ng meron siya. At yun sinabi ni Jesus, yan ang totoong nagbibigay. Are you here? May bigat, may presyo, may pakinabang. Sa totoo lang po, madaming tao hindi naman talaga nagbibigay kundi nagtatapon ng basura. Parang ganito, Tol, sa'yo na tong sapatos ko. 3 taon ko lang tong nagamit. Pwede, may butas lang ng maliit, pwede mo namang takpan ng scotch tape, magagamit mo pa to. Pastor, sa'yo na lang tong white long sleeve ko. Hindi kasi kasya sa driver ko Pwede pa tong ibabad sa Sunrox Pass. Konting lang, sampay-sampay dyan. Alam nyo, madami talagang hindi nagbibigay ng bagay, kundi nagtatapon ng basura. Ang masakit, ito, tingin kayo, nagtatapon ng basura, hindi sa basurahan, kundi sa kapwa-tao. Sana po pag nagbigay tayo, yung maganda, yung maayos naman, at yung may pakinabang pa. Are you here? Amen. Bakit? Si God nga, He gave His one and only, His begotten Son. So here is a word of relationship. Ang bigat ng relasyon nila. Pero piniling isakripisyo ang isa para sa'yo. Sino ka ba? Pwede mo tanong sa sarili mo, sino nga ba ako? Bakit ibiaalay ng Panginoon ang kaisa-isa niyang anak? God's love is indeed supernatural. Excuse me. Because it is unselfish. God is unstoppable. God's love is unselfish. And the last one, number 4. Dito na po ako mag-end. Remember that God's love is limitless. Sabi po ulit dun sa verse, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa totoo lang po, napakaraming debate sa word na whoever sa John 3:16. Hindi daw po kasi, ang verse daw po na ang word na whoever ay hindi daw po para sa lahat, kundi para lamang sa mga mananampalataya. But kapag pinag-aralan po natin ang salitang world dito, solve na yung tanong mo na whoever. Amen. Kasi po that whoever believes in Him will not perish but have eternal life only means all. Tama po? Bakit nga ba nasabi ni John ito sa verse niyang ito? Kasi po, in John's time, maraming tao po had a very strict and unforgiving view of God. Naniniwala po yung mga tao sa panahon ni John that God was a God of judgment. That God was a God of punishment. Hindi love. Si Lord nagpapunish siya ng makasalanan. Si Lord ganito yan. Kaya nung narinig ni John ito, sabi niya, nako, mali ang pagkakaintindi niyo about who God is. And God, or John, wanted to present a different picture. One that emphasized God's love and grace. So sinasabi ni John that God wants to have a relationship with us all. Para mapatunayan the expression of God's love, ito ang ginawa niya. Pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak para sa atin. Para po sa kaligtasan natin. So, God's love is unending. Kasi hindi ito feeling, yun mismo siya. It is His nature. He is love. God is eternal.
So again, yung word na for God so loved the world, actually po, 77 times siyang nahanap or makikita sa Gospel of John. So this is not talking about the matter world or the world system, but the world people. The world dito ay mga tao. In fact, lahat po ng tao. So let me tell you this. God's love is not exclusive, but inclusive. Sino ka man, ano ka man, Chinese ka, Japanese, Amerikano, Pinoy, Jew, God loves you. God loves you. As I end po, I just want to tell you a story of this couple, John and Clara. John and Clara, a doctor and his wife, alam niyo po, iniwan niya ang komportableng buhay nila sa US to build a leprosy hospital in Paraguay. Alam niyo po, itong mag-asawang ito, they were motivated by their belief na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa mga normal na walang sakit, pero para rin si Lord sa mga taong may leprosy. And actually po, sa panahon ng Bible, kapag may leprosy ka, inaayawan ka. Dun ka, nakakahawang sakit, pinandidirian. And you know what? Hinarap po nila lahat ng opposition, lahat ng pananakot, even from the local community, but they remained committed to their mission. Sila mismo nagpapakain, sila mismo na pinapanalangin nila yung mga tao nag-o-oppose sa kanila. Yung dedikasyon po nila led to what? To a groundbreaking approach to treating leprosy patients at home. Binigyan nila ng pag-asa ang mga taong wala ng pag-asa, challenging the need for isolation. And their work actually has had a lasting impact on countless lives. Pinapakita lang ng mag-asawang ito yung selfless love and the spirit of John 3:16. Pinapakita lang po nila yung commitment na meron ng John 3:16, na pwede mo palang maibahagi yung pag-ibig na iyon sa tao through your service, through your action. Kasi tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, we're living in a world na tayo na lang, me. Anong paki ko sa mga yan? May buhay sila. I mind my own business. Pero God is calling us right now, anak, I want you to be a channel of love. Anak, I want you to be a channel of forgiveness, a channel of hope. Anak, yung pamilya mo, ang gulo-gulo ng buhay nila, gusto kitang gamitin doon. Anak, yung asawa mo, hindi pa ligtas, gusto kitang gamitin doon. Anak, I want to use you. As John 3:16 sa panahon ngayon. Ang tanong ko po, want to be that John 3:16 in this generation? Can you be that John 3:16 in this generation? Na magiging daluyan ng pag-ibig ng Panginoon sa mundong wala ng pag-asa, sa mundong punong-puno na ng violence, sa mundong punong-puno na ng hate. Niyo po ba? In universality, they reach out to marginalized individuals, reflecting God's love for everyone. Kung sa sacrifice naman, their willingness to give up comfort for service mirrors God's ultimate sacrifice in sending Jesus. Pwede namang sa bahay na lang tayo higa-higa, aircon, Netflix. Pero dahil gusto mo na maging daluyan ka, magamit ka ng Panginoon, willing ka na pumunta lugar, kung saan-saang lugar, basta maibahagi mo lang ang salita ng Panginoon. That's a sacrifice. And compassion. Their care for the suffering embodies the essence of God's love.
Baka ikaw na lang inaantay ng workmate mo para makilala niya ang Panginoon. Baka ikaw na lang inaantay ng nanay at tatay mo para muli makakilala sa Panginoon. Baka ikaw na lang ang inaantay. So this essence, their actions demonstrates how God's love can be lived out, bringing hope and healing to those in need. Alalahanin po natin ang pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin at gamitin po natin ito para maligtas din ng ibang tao. Pwede po bang tumayo tayong lahat ngayon? As we remember God's love, so if you think that you're lacking the love of God, that you lack the love of God, this is the time na magpapuno ka ngayon sa Panginoon. Ang hirap ba naman kasing mahalin ng mga taong yun? Ang hirap patawarin. Ang hirap magbigay. Grabe, nung ako nangangailangan, hindi man lang ako inabot. Ang hirap nilang intindihin. But because you know God and you experience the love of God, kahit mahirap, kahit may kailangang ibigay, kahit may sakripisyo, gagamitin mo ang buhay mo para maranasan ng ibang pag-ibig ng Diyos. This time you just close your eyes and worship God as we sing this song.